So, salamat sa Panginoon. Pwede na po tayo makakaupo. Ayan. So, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. Pero bago yan ay salamat sa Panginoon sa mga masisipag natin at mga magigiting natin mga associate pastors na rin yan. From Pastor Ratang from Carmona. And nandiyan din po ang taga Carmona, Pastor Lester at Pastor Rachel from Woodtown. Salamat sa Panginoon. At ang ating Pastor Zeyos Delmar. Nandiyan po ang ating Altang Chera. And ang ating Pastor Nico, Pastor Rapunzel. Galing po ng 13. Maging din naman dito sa ating Central Church. At ngayon po ay sa umaga po ito, batiin po muna natin ang bawat isa sa atin. Sabihin natin sa ating katabi, maligayang pananambahan. Sabihin mo rin sa kanya, sa umaga nito, ay! Makakatanggap ka, sabihin mo, ng pagpapala mula sa Diyos. Ayan. So, praise the Lord. Hallelujah. At sa umaga pong ito, ang ating pong pagsasaluhan na mensahe ng Diyos ay hango sa Mark chapter 11, verse 23. Mark 11, verse 23. Yan, salamat sa Panginoon. Muli po natin palakpakan ang ating Diyos. Praise God. Sa umaga po ito at ngayon po, ay patuloy po tayo, hayaan po natin na ang Diyos ay magsalita. Amen? Sa umaga po ito. So, pakitaas po muna ang lahat ng first-timer. Ngayon lang po siya nakadalo ng gawain kagaya nito. Ayun. Salamat po sa Panginoon. Welcome po tayo dito sa gawain ng ating Panginoon ng CGCF, JTV Church, Anansitarian Church. Wala po tayong religion, wala po tayong sekta, at wala din po tayong grupo na hindi na nila tinuturo. Maliban po sa purong-purong salita ng ating Panginoong Jesus. So, halakpakan po natin muli ang Lord. At ngayon po, ay ikaw po natin ang ating puso at isipan. Amen. Sa mensahe ng Diyos. Madali lang po ang ating pag-aralan sa umaga po ito. At ngayon po umaga ay ating din po sinicelebrate po ang kaarawan ng ating isa sa ating pinaka-supportive na lingkod ng Diyos sa ating gawain. Hindi natin siya madalas makita, pero but I know her very well. No, dahil hindi po dahil siya ay aking malugang, ay siya po ay isang lingkod ng Diyos na kung saan ay hindi man kung masasabi siguro ng maraming invisible ang kanyang ginagawa, pero she act as a very important role sa ministry in our fellowship. Kaya sabi nga, one call away lang yan siya. When it comes to number one, pagka sa mga dokumento, siya yan. Sa may mga sakit at karamdaman, kaya nga sinasabi natin sa kanya, doktora siya. Yan. So, marami pong mga bagay na ginagamit po siya ng Diyos, sa mga bagay na kung saan akala namin hopeless na, wala nang magagawa. But amazingly, ang Diyos ay ginagamit po siya. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay, Pastor Rapunzel Malonzo Mariano. At ngayon ay siya ay ating kasama. We're so blessed and happy to see her once again. So, sige po, Mark 11, chapter 23, ang sabi ko dito, have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen,
believes that what they say will happen, it will be done for them. Yan. Kaya ang sabi po dito sa Tagalog, basahin ko po sa inyo, nanapunta ng ating mga mata, dito lang po sa blackboard, dito lang po sa ating projector. Hallelujah. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari iyon at mangyayari nga ang sinasabi ninyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sino po dito masaya? So sinabi ng Diyos sa Kanya ngayon sa umaga po ito. Alam niyo po ang salita ng Diyos ay ito po ay Kanyang pangungusap sa atin. Mensahe niya ito sa atin. Kaya we must be always attentive, no? Religious open our ears, no? Sa pagkakataon po ito. Ngayon, ilagyan po natin ng pamagat, strong faith. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, strong faith. Ano ka ba ka-strong? Yan. Yung strong faith, kailangan po natin ito kasi alam po natin na sa huli kapalakunan po ito, marami ang manlalamig. Tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Diba nakakalungkot? Marami ang manlulupaypay. Marami ang mga panghihinaan ng loob. Marami ang mawawala ng pag-asa. Marami ang manlalamig. Marami ang iiwanan nila ang kanilang pagkakakilala sa Diyos at ipagpapalit nila ang maraming bagay sa mundo. Pero ngayon, church, iba ang sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo. Naririnig niyo po ba? Ngayong umaga ay iba ang sinasabi ng Diyos sa iyo. At ang sinasabi ng Panginoon ngayon, have a strong faith. Amen? Kaya ang sabi po, kailangan natin ng malakas pa na pananampalataya. Kaya huwag ka nang mag-settle sa pananampalataya kung anong meron ka ngayon. Huwag mong sabihin, okay na to. Ayos na to. Pwede na to. Huwag. No. Huwag natin sabihin dahil mayroon ka pang ilalabas na mas malakas dyan. At kapag mas malakas dyan, and you can say that I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Masasabi mo sa iyong mga sarili, amen, na magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo. Amen? Bakit po? Dahil ka ba ikaw ay magaling? Hindi po. Dahil sa lakas ni Kristo na nasa sa atin. Amen? Kaya po, ang sabi po doon, sabi niya, kung sumasampalataya kayo, sabi niya, kung nananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok. Sino po maraming bundok? Bundok na problema. Bundok ng kawalan. Bundok ng sakit at karamdaman. Marami kang bundok. Bundok ng pasakit at mga alalahanin sa buhay. Kaya ang sabi ngayon ng Diyos, ano po sabi niya? Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito. Ano sasabihin natin? Lumipat ka sa dagat. You can command those mountain of problems, mountain of trials, mountain of sickness and diseases, mountain of depression. Diba? You can command, go! Diba? Go to the sea. You can command, pwede mong itapon. Diba? You can command your sadness. You can command that mountain of worries. Are you with me, church? You can command the mountain of unbelief. You say that. Unbelief spirit, right now, I command you to go. Hello, church. Are you with me? Di ba ba? Binigyan tayo ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan, since you have received Jesus Christ as your God, your Savior, and your Lord, your King of your lives, you have given the authority to command whatever it is
Walang Kristiyanong talunan. Hello? Walang Kristiyanong talunan. Sabi nga, mag-uumpugan ka man at maigipit ka sa magkabilang bato, pero hindi ka magugubog, hindi ka babagsak. Amen? Kabila man yung sakit at karamdaman, pero tandaan mo, hindi ka babagsak. Bakit? Ano po sabi? Kung mayroon ka lang ganitong pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay makakapagpakilos ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, that if you believe that what they say, if you believe that what you will say. Hello, church? Sabi niya, truly I tell you, if anyone says to this, truly I tell you that CGCF Church, diba, members, you say to this mountain, go! Diba? Meron daw palang karapatan. You have received the authority, the right to command all those mountains in your lives. Okay, now, how? Paano tayo magkaroon ng strong faith? How we can have a strong faith? At ang strong faith natin, kinakailangan ito. Alam niyo po ang pananampalataya kasi kailangan natin ito araw-araw. Kailangan natin dito dala-dala araw-araw. Amen? Hindi natin dito iniiwan sa church. Kung saan ka pupunta, doon mo kailangan yan. Amen? Kaya ano po, how? To have a strong faith. Number 1, spend time in prayer and meditations regularly. Ano po sa amin ng Matthew chapter 6 verse 9? Babasahin ko lang po ng mabilis. Sige po, ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 9. We need to pray fervently. Sabi niya, this then is how you should pray, our Father. Okay, lagay mo nga na. Yan, yung 6 to 9 to 13. Ito yung okay, so we need to spend time in prayer. Kailangan natin that in Habakkuk chapter 2 verse 20, but the Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. Kaya tayo po, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Maging sa buhay mo, nandoon din naman ang Panginoon. Amen? Kaya sabihin ko ganon, gawin natin banal. Amen? Sabi niya, but the Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. So when we say keep silence, diba, ditoon yung faith natin. Dapat yung ating faith ay mangingibabaw. Church. Kaya ang sabi po gano'n, doon sa ating verse, sabi niya, ang sabi po doon sa ating verse kanina, sabi po gano'n, and does doubt in their heart, but believes that what they say will happen. Ano man yung ating sasabihin. Amen? Kaya kailangan po nating mag-pray. Dahil ano ang isasagutin ng Diyos sa atin kung di tayo nananalangin? Kasi hindi ka nag-pray. Anong hibiling mo ba sa Diyos? Wala naman, kasi hindi ka nag-pray. So walang tutugunin ng Diyos sa'yo. Tapos magre-reklamo tayo. Marami po ganong Kristiyano. Nagre-reklamo, pareho lang naman, dito na lang ako sa dati. Wala naman nangyayari. Hello? No. The problem is you. Bakit? Kasi panalangin na nga lang ang pinagagawa sa atin ng Diyos, kinatutamaran pa natin ng todo-todo. Tamad na tamad tayo. Tamad tayong gumising sa umaga para manalangin. Kaya sabi po, spend time in prayer and meditations regularly. Ma-meditate po natin lagi yung Word of God. Every Sunday, nakakarinig tayo ng Word of God. Why should we not meditate that? Bakit hindi natin kailangan i-meditate? We should meditate the Word of God. Kasi ito po yung magpapalakas sa atin spiritually. Amen, church? Kaya, spend time in prayer and meditations. So, God called us to worship and give reverence to Him.
When we pray, when we pray to God, when we call on to God, ito din yung kind of worship to the Lord. Ibig sabihin, when you pray, you acknowledge our God, He is powerful. Amen? Kapag nagpipray tayo, isa lang po yan, kinikilala natin na siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, makakagawa ng lahat ng bagay na imposible. A call to worship and a reverence to God. When you pray, you are declaring God's sovereignty. Diba? Siya yung Diyos na makapangyarihan. Are you with me, church? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So ito po yung bagay. Kaya habang nandiyan kayo sa inyong upuan, you are listening to me, God is ministering in your heart. Pero kung hindi tayo nakikinig, huwag kang umasa. Nagagawa ang Diyos sa iyo dahil doon parang you rejected the Lord. Amen? That's why you must listen. Kailangan po natin mapakinggan. Amen? Because this is not the word of man. It is the word of God. Amen. So, just be attentive. So, when you pray, you are declaring God's power and His sovereignty. Pinikilala natin. And tayo naman nagpapakumbaba sa Kanya. Pangalawa, dapat lang po ito, kaya madali. Kaya, do not waste your time. Just listen. Okay, study and apply God's word. Yan. Psalms 1 verse 2. Ano po sabi niya? Sabi ng isang anak ko, Ma, tama na muna yan ha, kasi naubos na yung pera natin. Nung mabili natin yung pera natin, nung mabili natin ang lupa is 1.320 million. Kinash natin yun. Kaya sabi ng anak ko, Ma, tama na yan muna ha, kasi naubos na yung pera natin. Sabi ko, sige. Ganun lang ako. Tapos, kinabukasan, nag-order ng buhangin, ng graba, ng bakal, at nagsimula ng mag-construct sa likod. Tapos, sabi ko, isang bagay lang pinaalala sa akin ng Lord. Nagsimula itong school na to, wala din kami. Ano lang ang meron sa amin? Sabi nga sa Bible, kung mayroon kang, 5 tinapay at 2 isda na hawak mo. What is in your hand? Diba? Ano lang ba ang meron sa kamay mo? Diba? Yeah, yun lang kung ano yung meron sa kamay natin. Yun lang ang sinimulan natin. At sabi ko, Lord, multiply it. At until now, nagsimula po tayo ng constructions dyan sa ating church sa likod. August 8, 2026. August 26, 2024. And praise God, until now, nagpapagawa pa tayo 1 year na. By our faith and by God's grace, malapit na. Tapos na yung slab natin. Salamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga nag-pledge, kasi kung bakit kayo nag-pledge, dahil yun ang faith ninyo. Diba? Nakikipasan kayo, yun yung faith ninyo. Amen? Nakibalikat kayo. Diba? Kaya nagkaroon kayo ng pledges, nagkaroon kayo ng mga pagbigay ng mga t-shirts, di ba? Kasi ito yung sinasabi ng Lord. Diba? Ano man yung bibigkasin natin, it shall come to pass. Mangyayari dahil sinabi natin, i-o-ono ng Lord. Amen? So, faith, strong faith. Hindi nagbabago. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, wala tayong milyon na hawak. Nag-umpisa lang tayo, kumbaga parang itsura siya ng 5 tinapay at 2 isla. Doon lang po tayo nagsimula. Mahirap talaga. Yung strong faith. Biruin mo. Dumudugo ang ilong ko. Naiyak ako. Hindi sa nawalan ako ng faith. Naiyak ako dahil mabuti ang Diyos. Hindi ba yung pinagpupunan? Amen. Kaya nagawa ako Kahapon nagpasakot ako, hindi ko alam kung saan ako nakuha ng pera. Ang meron lang sa akin ay 2 isda. Sabi ko doon sa isa kong anak, pera mo na.
Magkano ma? Pairam mo na ako dyan ng 3-2. Sabi ko naman doon sa isang anak kong nakaraang araw, anak, pairam mo na. Sabi ng isang anak ko, magkano ma? Sabi ko, 10. Alam niyo po yung mga anak ko na yan, ano lang yan, ang tawag doon, ang ginagawa lang yan, yung isa civilian guard siya doon ng phase 13 natin ng school. Yung isa naman, siya naman yung nagda-drive ng ating school service. Pero dahil nga talagang sabi ko, ano na to, nataya ko ng pati pato ko para lang matapos ang church. Pero God is so good. Hindi tayo umaatras. Amen. Because we believe that God can move. Amen. We can do great things. Hallelujah. Kaya sabi kanina ng awit, naalala ko, sabi po kanina, you are great. You do miracles so great. Amen. There's no one like you. There's no one else like you. Amen. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Sana ilan ako. Sabi ko lang sa dahil ang Diyos gumagawa ng mga. Mayroon tayong mga kapatid na nagsimula sa kagawaan until now. Talagang nagtsatsaga, nagsisikap na matapos, and glory to God. May mga ganito tayong unwavering faith. Kaya sabi niya, minsan nasasaksihan niya na ako naiyak na talaga. Kaya sabi niya, Mami, sabi niya, by faith, matatapos natin yan. Lumalakas ulit yung aking kalooban. Alam niyo po yun, isang bagay na napakaganda. Marinig natin yung mga bagay na yun. Kaya sabi ko, Panginoon, we do it for your glory. Ginagawa namin ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Hindi po ba? Unwavering faith. Hindi tayo nagbabago. Hindi natin, ay tama na pala yan, wala na pala akong pera, tama na pala yan. Sa susunod na lang uli ng taon, hindi po. Unwavering faith. Kaya rin sabi ng Panginoon, ano man sasabihin mo mangyayari. Kaya be careful what you say. Kaya kapag sinasabi mo, hindi ako makapag-church, wala akong pamasahe. Hindi ako makapag-online, wala kaming ganito. Hindi ako makapagsama sa ganito kasi walang ganito. Strong faith. Amen? Sabihin mo, bukas meron na ako niyan. Kasi sa Sabado may fellowship kami. Amen? May trabaho ka, maaga kaming pauuwiin dahil may practice kami sa sayaw. Strong faith. Bakit? What I mean is, nakumit na natin yung sa Lord. Di ba? Nakumit na natin, kaya hindi na natin pwedeng patuhin. Kasi, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. Kaya church, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. Kaya kung ano ay yung bagay na rinig natin, sabi nga, we apply it in our lives. Gamitin natin sa ating buhay. Yun po yung ibig sabihin na kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para paglabas natin dito, ay mai-apply na natin ito sa ating buhay. Amen? Hindi lang po natin ito na basta napakinggan. But we put it into action. Sabihin mo sa iyong katabi, put it into action. What you hear, put it in action. Ano man yung ating napakinggan? Kailangan natin ilagay sa ating actions. Psalms 40 verse 8, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. Ano po sabi niya? Sabi niya sa halip, 40 verse 8. Ang sabi po ganon, yan kaya sabi niya, I delight to you. Kaya sabi niya, ito yung lagi ko. Di ba? Ninanais. O Diyos, nais mong sundin ang kalooban ninyo. Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Napakahalaga po ng Word of God. Amen?
Kung kaya tayo may ganitong laging fellowship, dahil yun din naman talaga ang sinasabi ng Panginoon in the book of Hebrews chapter 25, 10:25. Magtipon-tipon kayo. Huwag ninyong kalimutan dumalo sa mga pagtitipon na kagaya nito. Amen. May absent ba ngayon? Nakalimot, no? Yan. Kaya dito kayo, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa atin na kung saan ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Balik po natin ang sa Psalms 40 verse 8. O sige, dyan muna. Ayun. Hindi kami magkatagpo ng ating buwan. Minimidya yata ako naman. Yan. Yung sabi niya, huwag natin babayaan ang pagtitipon natin gaya ng kagauli ng ilan sa halip. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Kaya huwag po natin isipin na hahaba pa ang mundo na to. Ang dami na. Pasikip na ang mundo. Marami na tayong nakikita at nararamdaman sa mga pangyayari. Hudyat ang malapit ng dumating ang Panginoon. Kaya huwag na tayo mag-isi-isi sa ating pananampalataya. Ano ang ating narinig? Ipabuhay po natin ang salita ng Diyos. Yan. Kaya sabi niya, I delight to do your will. Sabi niya, O Diyos, ang pinakananais ko ay masunod ang iyong kalooban. And on His law, He meditates day and night. Kaya sabi niya, sa iyong mga kautusan, sabi niya, ako ay magbubulay-bulay araw at gabi. Amen. So, study and apply the Word of God. How to have a strong faith? Meditate the Word of God. Pray fervently, or so that you will have an unwavering faith. Number 3, second to the last, prioritize your spiritual development. Ayan. So when we say prioritize your spiritual development, talagang aalagaan mo yung pag-unlad ng iyong spiritualidad. Ibig sabihin nito, yung relationship natin sa Panginoon ay alagaan natin. Amen? Kaya po, ang sabi dyan, ano po sabi niya? And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers, and all came upon every soul. Ang sabi po ganon. Ano po ang nangyari dyan? Dito? Nagkaroon sila ng pagtitipon-tipon. Ang kagaya din ito, nagkaroon sila ng pagtipon-tipon. At ano po ang nangyari? Nagkaroon ng maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos. Hallelujah! Sa pamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Amen. So, during that early church, mayroon ng ganitong pagtitipon. Hindi lang tayo ngayon. Bago pa tayo, meron ng mga pagtitipon na nangyayari. Kaya sabi niya, they devoted themselves to apostles' teaching and fellowship. Sa apostles' teaching, sino ano yung mga tinuturo sa atin ng ating mga pastor. Di ba? Apostles is meaning is the one sent. Diba? Yung ipinadala sa atin ng Diyos. Sino po pinadala sa atin ng Diyos? Diba? Yung laging nangangaral ng salita ng Diyos. So, devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayer. So, mamaya gagawin din natin yan. Breaking of breads and prayer. Ano po yan? Ibig sabihin, ang symbolizes ng ating breaking of bread, yung ating komunyon, symbolizes na tayo po ay nagkakaisa. Amen? And sabi po, next verse. Hallelujah. Praise the Lord. 40 hanggang ano yan? 47. And all, sabi niya, many wonder signs were being done through the apostles, and all who believed were together and had all things in common. Sabi niya, at ang lahat ng mga sumasampalataya ay mayroon silang, ano po, magkakapareho, ano po, mga kanilang mga bagay-bagay, mayroon silang mga dala-dala.
And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all. Kaya sabi niya, nagkaroon sa kanilang mga pagtitipon, sila din po ay mayroong mga kanya-kanyang mga dala na mga bagay na kung saan ay pwede nilang, ibinibenta pa nila kanilang mga ari-arian para i-share nila sa kanilang mga pagtitipon-tipon at sa kanilang mga kapatiran. Sabi niya, and distributing the proceeds to all as any had need. At sino yung mga, lalo na yung may mga pangangailangan. Pero alam niyo, church, sa atin, hindi natin yung ginagawa dito. Yung ibibenta mo yung house and lot mo para itulong mo dito, hindi natin yung ginagawa. Hindi ko natin. Pero sa early church, ginagawa nila yan. Pero tayo, ano lang po ginagawa natin today? We give our love offering to God. We pay our tithes to the Lord. Ito lang po yung binibigay natin sa Panginoon. Sabi niya, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they receive their food with glad and generous hearts, praising God and having favor in all the people. Kaya church, hindi na tayo magtataka. Every first Sunday, mayroon tayong gawain sinasabi nating love fest. Sa halip na house and lot ang ibibenta natin, we bring our baon, we bring our pack-lunch, and we gather together, we enjoy feasting each other. Amen? Iyon po ang ibig sabihin that you prioritize your spiritual development. Hindi lang tayo pagkatapos dito, nag-worship, pagkatapos natin mag-iyakan dito, maglaya siya ng lahat. Hindi po ganun. Dahil ito yung tinuturo sa atin, Lord, that we must prioritize. Put number one, top priority is your spiritual needs. Are you with me, church? Your spiritual needs ang pinakamahalaga sa lahat kasi kapag na-zero ka, bankrupt ka sa spiritual aspect mo, bankrupt na rin pati ang financial mo. Diba? Para ka lang, sabi niya ng Book of Proverbs, sabi niya, para ka lang nag-iipon ng pera sa butas na buslo. Bakit? Kasi hindi mo top priority yung spiritual. Hindi top priority ang Diyos sa'yo. Eh, ang sabi ng Panginoon, seek ye first, hanapin nyo. Pag sumakitan nyo munang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Amen? Yan po ang ipinahanap sa atin ng Diyos. Hindi na sinasabi na, maghanap muna kayo ng pera bago kayo simba. Alam mo na gano'n sa Biblia, ang sabi ng Diyos, hanapin niyo muna yung Diyos at ang kanyang katuwiran. Ano yung katuwiran? Yung Word of God. Yan yung ang instruction sa atin ng Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness, which is the Word of God. The kingdom of God is Jesus Christ to dwell in your heart, to dwell in your lives. That is what the Bible says. That you seek ye first. Hindi niya sinabi, seek ye first the money, and after that, you come to church. No. But God said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo, not some, not many, but all those things shall be added unto you. Amen? So why we reason out that we could not come during Sunday service? Bakit tayo sinasabi natin, hindi tayo makadalo? Ayun naman pala yung rules ng Panginoon. In order for us to be blessed, in order for us to live in abundance. Are you with me, church? Hello? Para tayo yumaman, para tayo sumagana. Alam niyo, yung pagyaman hindi lang yan sa pera. Ang tao mali, ang perception sa pagdating ng mayaman. Kung basihan ng pagyaman ay maraming pera, eh bakit si Marilyn Monroe? Ang kayaman-yaman, nahiga sa pera, bakit nag-suicide? Kung basihan ay yaman. Hello? Kaya mapalad ka. Amen? Mapalad ka! Dahil ikaw ngayon ay nakalilig ng salita ng Diyos na siyang magpapayaman sa iyo. Amen. Mayaman ka sa kagalakan, mayaman ka sa kapayapaan, mayaman ka sa kalusugan. Bakit? Kasi si Jesus Christ is in you. And receive the power of the Holy Ghost. Amen?
Ganun yun. Kaya huwag mong sasabihin na walang impact, walang kahulugan yung pagpunta mo dito. Amen? Ito nga lang yung pagbangon mo kanina at gumaya ka, mayroon ka ng punto sa Diyos eh. Hallelujah. Dahil sa langit, hindi lang book of life ang mayroon doon, may book of dates din. Sasabihin sa'yo ng Lord, ito yung ginawa mo, Sunday, August 3. May book of dates. May listahan, kung may book of life, listahan ng pangalan, ang Diyos, may listahan din siya ng book of dates natin. Amen? Kaya ito po, sabi tayo, balik po tayo doon, sa prioritize your spiritual development, nasabi po gano'n, nagtitipon-tipon sila. Kaya tayo, hindi naman house unlock ang dinadala natin para ibenta, para i-share sa ating mga kapatid. Hindi din tayo nagbebenta ng mga television at mga appliances para makapagdala tayo dito para makapag-fellowship. Hindi. Ang dinadala lang natin is ating pack lunch. Amen? Yung dinadala lang natin yung ating pagkain. At hindi naman po yan linggo-linggo. Every first Sunday lang naman yan. Diba? Kaya sabi niya, prioritize your spiritual development. Amen. Kaya ang sabi po ganon, siguro palagay ko mas mababasa na natin ito sa Tagalog. Kasi marami na ako nasabi eh. Basahin natin sa Tagalog. Sabi po ganon, at palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao araw-araw, ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang ililigtas. Wow! Hallelujah! At ito po tayo, kapag na-prioritize natin yung ating spiritual development, kagaya po ni Nanay Isabel. Alam niyo po, nagkakaroon tayo ng impact sa community. Amen? Marami tayong nasisharean. Maraming nakakakilala sa Panginoon para palakas natin ang loob ng mga nawawalan ng pag-asa. Because of your life, kung kaya't nagiging vessel of blessing ka. Amen? Nagiging vessel of blessing ka. Hello? So they care for one another needs. They help each other to grow in faith. Kaya mamaya, no? Hindi lang tayo basta rin kumain. Libre tayo makapag-fellowship. Hindi tayo nag-i-eat and run. Yun yung purpose nun. Pagkatapos natin kumain, magkwentuhan tayo. Hindi yung pagkatapos kumain, okay, tapos na kain, alis na kami. Hindi yung ganon. Sayang naman yung ating fellowship. So, prioritize your spiritual development. Yung katabi mo, kailan mo huling nakausap ng matagal yan? Kailan mo na-sharean yan? Kailan kayo nagkwentuhan ng masaya? Kailan kayo nagkwentuhan ng mga malilungkot na bagay? At nagtawanan? Kailan po? Yun po ang purpose ng ating Love Fest. Kung bakit tayo ay mayroong mga baon. May kanya-kanyang dala. No? So, sharing, my faith. Sa next Sunday, kahit wala akong madala, magdadala pa rin ako. Diba? Yung sasabihin natin sa ating mga sarili, kahit wala akong dala, magdadala pa rin ako. Kahit wala akong isi-share, magsishare na pa rin ako. That is faith. Strong faith. Why? Because you want to prioritize your spiritual development. Amen? That's why you always want to have a fellowship to your brethren. Then the last one, find opportunities to serve others. Amen. John chapter 12, verse 1. So, kagaya po, hindi ko na po yan babasahin na lang sa bahay nyo. John chapter 12, verse 1 to 8. Ito yung, si Mary ay binuhusan niya, no? Yung paanan ni Jesus Christ. No? Yung mamahaling pabango. Binuhos niya doon sa paanan ni Jesus Christ. Kung kaya, nagkakagulong-gulungan pa ngayon, may nakakita sa kanya, bakit hindi sinayang yun? No? Mahal ng pabango na yan. Equivalent ang halaga ng pabango na yan, equivalent ng 1 year na sakot. Tama ba? Gusto niyo? Pero sabi ko, bakit ginawa ni Mary yun? Dahil ang gusto niya, nagpakita siya ng
Mary is very much willing to serve and to give sacrifice to the Lord. Which is ito din naman dapat tayo, mga kapatid sa Panginoon. We are very much willing to serve and sacrifice. Diba? Yung mga pagbibigay ng mga pledges nyo, yung mga pagbibenta ninyo ng mga t-shirts ninyo na with all your effort, yan ay showing your willingness and sacrifices for the Lord's glory. Amen? Also, you show your deep love and reverence to Jesus. And another one, find opportunities to serve others. Pwede tayong, magdalaw. Dalawin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kung sila ay mga may sakit, dalawin natin. Magdala tayo ng saging dyan, magdala tayo ng prutas dyan, ipag-pray natin sila. So, yun po yung sinasabi ng find opportunities. Pag sinabing find, talagang sasadyain natin. Kahit gaano tayo ka-busy, find opportunities. Maghanap tayo ng panahon at oras na makapaglingkod sa bawat isa. May mga kabataan dyan, ibabalansin natin, sabi pala dito ni Wag Sorry, ganito eh. Find opportunities, mabasa pa, madalaw nga si sister kasi total crush ko naman. O hindi po yun ganon. Ha? Na napagdalaw, hindi ka lang nag-iisa. Ha? You can visit 2 or 3 kayo, no? Na makapagdalaw. Okay? So, strong faith. Find opportunities, kailangan po natin na tayo po ay maglingkod sa bawat isa sa atin. Kapag nangihina ang kasama mo, palakasin mo yan. Kapag nalilungkot yan, patawanin mo. Pag nalilungkot yan, i-comfort mo. Yan. Okay? So, then, the last verse, 1 Corinthians chapter 16, verse 13, kailangan po natin maging strong faith tayo. Ayaw po ng Lord na walang nangyayari sa buhay mo, church. Hello? Ayaw ng Diyos na walang nangyayari sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon na walang bunga. Diba? Walang impact ang Lord sa buhay mo. Ang gusto ng Lord ay magiging matatag ka, mabunga ka, mayroon kang impact, magiging witness ka, ng marami yung pananampalataya mo ay magiging witness ng marami. Kaya po, sabi ko 1 Corinthians chapter 16, verse 13, sabi niya, maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Sabi niya, magpakatapang kayo at magpakatibay. Ito yung palaala sa akin ng Panginoon. Kaya pag when you say, magpakalisto, be on guard. Di ba? Alam niyo po, ang pananampalataya na walang gawa, patay yun. Okay na lang yan, dito na lang ako, okay na lang total, okay naman na ako. Diba? O ayaw ng Lord yun, yung okay na. Diba? Ayaw po gano'n. Kaya sabi niya, maging listo ka. Ha? Magiging listo, magiging attentive. Listo, magiging attentive ka, magiging impact. Na magiging impact ka, yung pananampalataya mo magkaroon ng impact sa iba. Yan. Kaya sabi niya, maging listo kayo at magpakatapang sa inyong pananampalataya. Walang pananampalatayang parang tabong. Ha? Lulubog lilitaw. Ito sabi niya, magpakatapang tayo. Then 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sabi niya, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi naaayon sa mga bagay na nakikita. Hello, church, lagi po natin tatandaan nito. We live by faith, not by sight. Amen? Sabi kanina ng kanta kanina, we live by faith, not by sight. Yan. There is a new name. Bakit? Kasi mayroon ka ng pangalan. Sabi niya, Jesus Christ who wrote you a story. No? Bawat isa sa atin mayroong story. Our story of faith. Amen. A story of our strong faith. Ano na ba yung ginawa ng Diyos sa iyo sa pananampalataya mo? Mayroon na bang impact sa buhay natin? Diba? Kaya church,
Sa umaga pong ito, ang sabi ng Lord, we live by faith and not by sight. Amen. Kasi kapag sa sight mo lang ikaw, manonood, o sa nakikita mo lang ikaw, babase at doon ka mamumuhay, mawawalan ka ng pag-asa. Hello? Pagharap mo pa nga lang sa umaga, pagkagising mo at nakita mo yung mukha mo sa salamin, mawalan ka na ng pag-asa eh. Walang natawa, nagpapatawa. Hello? Pagharap mo sa salamin ng ganyan, no? Nagulat ka. Nawalan ka tumi ng pag-asa, nakita mo yung mukha mo. Diba? So, hindi tayo nabubuhay. Diyaw lang po yun. Diba? Hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na nakikita natin. Diba? At tulad yan, pag uwi mo mamaya, or kahit mamaya, hindi ka pa lumalabas dito. Nakita mo na kaagad, nalaman, naku, Lunes, bukas, magbabayad ako ng matrikula ng anak ko, wala akong pera. Nakita mo na kaagad yun. O, sabi nga, hindi tayo nabubuhay sa nakikita. Naku, si sister, sinamangutan ako. O, sige, palagay na natin, natotoo yun, pero hindi ka nabubuhay doon. Hello? Hindi tayo nabubuhay sa ating nakikita, but we live by faith. Bakit? Kasi sabi nga, ano man ang ating sasabihin, it will be done for you. What to say, it will happen. It will be done for you. Tayong lahat ay